Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Kuya! Masayang nagtatakbo pa palapit si Amanda sa kapatid na nakangiti namang sinalubong ng huli. Si Athena sa tabi ay napakurap at namula ang pisngi sa kahihiyan dahil malamang na nakita ng kuya ni Amanda ang pagkatulala niya rito. Nakakahiya talaga. Kailan ka pa dumating, kuya? Narinig mo ba ang pinag-uusapan namin? Malakas na tanong ni Amanda habang nakasulyap sa kanya. Pinariringgan at inaasar siya. Kumunot naman ang noo ni Athena at bahagyang nainis. Papiksi siyang tumagilid at humarap sa puno upang hindi makita ang reaksyon ng kuya nito. An hour ago, may pasalubong ako sa'yo. Nakatawa at malumanay na wika naman nito. Hindi sinagot ang huling tanong ng nakakabatang kapatid. Sa hindi niya malamang dahilan, tila ba naramdaman niya na may nakatingin sa kanya at hindi nga siya nagkamali. Nang mapasulyap siya sa gawin ng mga ito, ay nakita niyang nakatingin sa kanya ang kuya ni Amanda. Napaigtad siya at namula ang mukha. Talaga, kuya? Yes. Iniwan lang naman silang dalawa ni Amanda sa bakuran ng mga Ditores. Hayun ang kaibigan niya at nagtatakbo na papasok na sa loob ng mansyon para kunin ang pasalubong ni hindi malang siya inaya nito. Kaya tuloy hindi niya alam kung paanong kilos ang gagawin niya. Nagsemento na marahil ang mga paa niya sa lupa, lalo pa at nakita niya sa gilid ng kanyang mga mata ang paglapit nito. Oh my God! Papunta siya rito. Usal niya sa kanyang isipan. Nangangatog ang kamay at binti niya na gumagapos sa emosyon na ngayon lang niya naramdaman. Nanlalamig ang mga kamay niya at mabilis ang tibok ng puso niya sa antisipasyon. Nahigit niya ang hininga ng maamoy ang panlalaki nitong pabango. Lalaking lalaki. Hindi masakit sa ilong niya ang amoy nito. Parang ang humahango sa natural nitong amoy ang pabango. Baka mangawit ka na riyan. Himig nanunod yung wika naman ito sa gilid niya, para bang pinagtatawanan siya nito. Napakurap siya at napilitan tuloy na mag-angat ng tingin rito. Nasalo niya ang pinakamagandang mga matang nakita niya sa tanang buhay niya. Itim na itim ang mga tau-tauhan na nakatutok sa kanya. Matangkad dito. Nasa 6 feet flat. Siguro ang taas nito. Bumagay ang medyo mahaba nitong buhok na umabot hanggang batok at palampas sa tainga nito. Matangos ang ilong nito, moreno, na mamula-mula ang kutis na makinis. Ang mga kilay ay tamang-tama lang ang kapal, intelihente at aristokratong noo, at ang mga labing nakaangat ang sulok sa isang nanunudyong ngiti ay manipis at tila ng aakit. Wala sa sariling napalunok siya habang nakatitig roon. Malapit sila sa isa't isa kaya lahat ng reaksyon niya ay napapanood ni Anton. Pati ang pamumula ng kanyang mga pisngi at ang pangingislap ng pagnanasa sa mga inosente pa niyang mga mata. Sa kabilang bahagi naman si Anton ay tila naman nakaakit sa kanya. Hindi lingid sa kaalaman niya ang reaksyon ng mga kababaihan sa presensya niya. Bata man, kaedad o mas matanda sa kanya, lahat ay hindi mapigilang humanga at magkagusto sa kanya. Dahil bukod sa lakas ng dating ng angking kagwapuhan niya, ay matalino rin siya at mayaman. Nagustuhan mo ba kung ano nakikita mo, miss? Hindi mapigilan ni Anton na lokohin ang batang babae. Nakukyutan kasi siya dito. Kapag nagbablush ito,
ay namumula ang magkabilang pisngi nito. Habang lihim na napapangiti ay pinagmamasdan niya ito. Bibiruin pa sana niya ang dalagita nang may tumawag sa kanya. Nilingon niya si Nancy, ang kanyang current girlfriend, na nagpilit na sumama pa uwi rito sa Sierra Tierra upang makilala ang kanyang mga magulang. Kasundo nito ang kanyang nakakabatang kapatid dahil minsan na ring nagkakilala ang dalawa nang bumisita ang kapatid niya sa condo unit niya sa Maynila. Nagbabala kasi itong mag-transfer sa Maynila. "Hinahanap kita, narito ka lang pala." Malumanay na sabi nito. Nawala ang pagkayamot na nakita niya sa kakunot noong napasulyap sa dalagitang kasama niya. Namulsa naman si Anton sa khaki shorts at hinintay na lumapit ang girlfriend. Nancy on the other hand ay kumapit na parang tuko sa mga braso niya at tiningnan ang dalagita. Nang mapasulyap siya sa kaibigan ni Amanda, ay blanko na ang mukha nito at formal nang nakatingin sa kanila. "Hi there, what's your name?" "I'm Athena Ferreira." Malamig na pakilala naman ito. Tila matured na naglahad ng kamay sa harap ng kanyang nobya na tinanggap naman ito. "Athena." Hindi mapigilang banggitin ang kanyang isipan. Habang nakatitig sa dalagita, nakikita niya kung gaano kaganda si Athena. Tila ba ito madawag sa kagubatan ng Sierra Tierra. Ang nakatirintas nitong buhok ay medyo nagulo na. Makinis at maputi ang balat na walang bahid ng anumang dumi. Ang buhok ay tila mga hibla ng mais na kapag natatamaan ng sikat ng papalubog na araw, ay makikita mo ang totoong kulay ng mga hiblang itim. At ang amoy nito, tila ba nakuha ang kalooban niya, lalo na ang pang-amoy niya. Tila ba napaka-fresh nito. Sayang, sa isipan niya, kung kaedad lamang niya ito or mas may edad ito sa kanya, ay baka niligawan na niya ito. Kaya lamang ay kaedad ito ng kanyang kapatid. At kung liligawan niya ito, ay para na rin niyang sinabing type niya ang mga kaedad ni Amanda. Ayaw pa niyang makasuhan ng pagiging cradle snatcher. Tiyak na pagtatawanan siya ng mga kakilala at kaibigan niya. Isa itong Ferreira. Malapit na kaibigan ng pamilya ang mga Peñafranco na kamag-anak ng mga ito. Nancy on the other hand was surprised to see her. Umikot ang mga mata ni Anton. Alam niya ang ganong reaksyon ni Nancy. Para itong nakakita ng treasures of gold sa katauhan ni Athena. Bakit nga ba hindi? Malapit na kamag-anak, kundi man distance relative na mga mayayamang angkan sa Tierra Sierra, ang mga Ferreira. Idagdag pang may sinasabi rin sa lipunan ang pamilya nito. "Hi, I'm Nancy Minjola. Nice to meet you, Athena. But do you happen to know the Peñafranco?" Rude perhaps. Hayun at nagsimula na nga itong mag-usisa rito. Tumango naman si Athena, na natiling formal. "Pinsan ko siya." Natutop naman ni Nancy ang bibig at ngumiti ng malaki. "Thought you found a new favorite. I think I like you, Athena." Saglit na nakita niya ang pagkalito sa inasuting mukha naman ng daligita. Parang may kung anong humaplo sa dibdib ni Anton habang pinagmamasdan ito. "You like me?" "Oh yes, in fact, I want to be your friend. A very close one." Hayun at binatawan na niya si Nancy. Sa kanilapitan ang nalilito pa rin si Athena. Bigla ay napatingin ito sa kanya, parang nanghihingi ng saklolo. Maliit siyang ngumiti at hinila sa braso papalayo ang nobya, na tila nakakita nga ito ng ginto. "Nancy, don't try to fool the kid. Come on." "Oh darling, huwag ka magselos. Can't you see? I'm making friends with her." Tudyo namang nakatawa ito. "I know what you are thinking. Pabayaan mo siya, okay?" Bulong niya rito at napasulyap siya kay Athena, na nakakiling na ang ulo at tila mas lalong naging blanko ang mukha nito. Natawa naman si Nancy sa sinabi niya at tinaplo siya sa mukha. For unknown reason, ay napasulyap siya sa gawin ng dalagita. Nakita niya itong umismit at naglakad na papasok sa bahay. Giving them space. Hindi niya alam
but he wanted to go after her. Pero napigil ang iyon ng mga halik ni Nancy. O ano? Hindi ba sinabi ko sa'yo? Ang gwapo ng kuya ko, no? Wika ni Amanda habang binubuksan nito ang mga naka-paper bags na puros branded dress and shoes. Blanko ang mukhang pinanonood lang niya ang kaibigan. Tulala siya kanina pa. Hindi niya alam kung bakit may bumabangong inggit sa dibdib. Nang makita kung gaano kalapit sa isa't isa, ang kuya ni Amanda, pati si Nancy na nobya nito. Sa naisip ay agad siya nanlumo. Hindi pala ito malaya. May nobya at mukhang bagay na bagay pa ang dalawa. Si Nancy, kilala mo ba siya? Bigla ay tanong niya. Tinabihan nito sa sofa at nakiusyo sa kunwari sa mga pasalubong nito. Ha? Oo naman. Nakita mo na ba siya? Oo, naroon siya sa hardin ninyo. Magkasama sila ngayon ng kuya mo. Hindi niya namalayang lumungkot na ang boses niya. Napansin naman iyon ni Amanda at pinakatitigan siya nito. Tinapik siya nito sa braso dahilan para mapaigtad siya at mapatingin rito. Natawa naman na mahina si Amanda sa kanya dahil sa nakikitang reaksyon niya. Bakit? May gusto ka ba sa kuya ko? Nagsiselos ka, no? Ha? Namula naman ang pisngi ni Athena at namilog ang mga mata. Humagalpak naman sa tawa si Amanda. Kinakabahan ng todo naman si Athena, lalo na nang makita ang magnobyong papasok na sa sala kung saan sila naroroon. Pinagpapawisan siya ng malamig. Paano nalaman ni Amanda ang nararamdaman niya? Nahalata nito, pero paano? Masyado ba siyang obvious? Hindi na siya nakahuma pa nang papansin sila ng mga ito. Hindi siya makatingin sa dalawa dahil nararamdamang nerbiyos at hiya rito. Oh, bakit tuwang-tuwa ang prinsesa ko? Untag naman ni Anton. Humupa naman ang tawa ni Amanda. Ngunit nanatili ang makahulugang ngisis sa mga labi nito matapos siyang sulyapan. Nag-init naman ang pisngi ni Athena at nanatiling nakayuko siya. Wala naman kuya, may ikinukwento lang kasi itong si Athena na nakakatawa kaya hindi ko napigilang tumawa na malakas. Talaga? Pwede niyo bang sabihin sa amin? Biglang sumingit naman si Nancy. Nakatingin sa kanya ng sulyapan niya ang mga ito. Nairita naman si Athena sa reaksyon ni Nancy. Feeling close kasi ito sa kanya matapos niyang sabihin ang kanyang pangalan. Kilalang kilala niya kung gaano ito at kung ano ito. Gayon lang niya napagtanto. Mukhang gold digger pa yata ang nobya ni Anton. Walang taste. Inis niyang isip at medyo na-disappoint rin dahil ganoon pala ang mga babaeng pinapatulan ng binata. Sorry Ate Nancy, ba't sa amin lang kasi yon? Hindi pwedeng sabihin sa iba. Maarting sabi naman ni Amanda para sa kanya at sa kasiya kinindatan. Nakahinga naman siya na maluwag. Nalukot naman ang mukha ni Nancy. Tila napahiya at umirap na muling umabrisyete naman sa nobyo. Si Anton naman ay tahimik lang na nakikinig sa tatlong babae. Amuse na amuse siya rito. Ganoon? Okay, tara darling. Hindi ba't ipinangako mo sa aking ililibot mo ako ngayong araw na ito sa farm ninyo? Napasulyap naman si Anton sa suot na relo niya. Pasado 3:00 na ng hapon. Maya-maya lang ay darating na ang mga magulang niya mula sa munisipyo. Can't do that today, Nancy. I'm tired. Kailangan ko na magpahinga. Baka pwedeng bukas. Nalukot naman ang mukha ni Nancy. Pero aalis na akong mamayang gabi dahil may exam ako tomorrow. Sige na naman love, please. Kung maglambing ang dalaga ay parang hindi sila kaharap. Nagkatinginan silang dalawa ni Amanda. Pero hindi iyon ang tumatatak sa isip ni Athena. Kung ganoon, ay hindi naman pala magtatagal rito ang hitad. Sorry Nancy, pero hindi talaga pwede. If you insist, magtatawag ako ng tauhan na po pwedeng samahan ka na maglibot. Inalis ni Anton ang mga braso nito, saka bumaling sa kanilang dalawa. Dito lang kayo. Amanda, baling naman ito sa kapatid. Yes kuya. Salamat uli sa pasalubong. Maikli itong sumagot at nakapamulsang tumalikod at pumanhik na paakyat sa hagdanan.
Naiwan namang nakasimangot si Nancy sa harap ng dalawang dalagita. Maya-maya pa ay tumayo si Amanda at inaya si Athena sa labas para doon buksan ang iba pang mga laman ng mga paper bags. Hindi naman tumanggi si Athena at sumama sa kaibigan. Hindi mo ba gusto si Nancy para sa kuya mo? Hindi naman napigilan ni Athena na itanong. Sinabi mo pa, ang arte kaya niya. Ismindawi ka naman ito. At akala niya hindi ko alam. Hindi naman talaga siya gusto ng kuya ko. At nagpumilit lang ang babae niyo na sumama pa uwi rito dahil gustong makilala ang mga magulang namin. Nagtataka siya sa galit na nakikita niya sa mukha ni Amanda. At saka kilala ko ang kuya ko. Nakatutok lang siya sa pag-aaral. Gusto niya kasing maging Chief Justice someday. Iyon ang greatest dream niya. Kaya alam kong isa lang sa mga pastime niya si Nancy. Pastime? Pastime. Ibig sabihin, nakakasama niya sa ibabaw ng kama. Bed warmer. Tumitig sa kanya si Amanda to emphasize the every word. Napasinghap naman si Athena sa narinig. Kaya imposibleng magseryoso si kuya sa bata niyang edad. Napakabata pa niya at napaka-healthy. Natural lang na may mga katulad ni Nancy ang lumapit kay kuya. Because he's a bachelor at talaga namang napakagwapo at kisig. But then, serious relationship is not my kuya's priority. Kibit balikat na wika naman ito. Hindi alam ni Athena kung malulungkot o matutuwa sa narinig. Sumapit ang kaarawan ni Anton. Marami sa mga kilalang tao sa alta sosyedad at kakilala ng pamilya de Torres ang dumalo sa ingranding pagtitipon. Kabilang na siyempre ang pamilya ni Athena. Halika, puntahan natin si kuya at batiin mo siya, Altina. Hinahatak naman siya ni Amanda papunta sa kuya Antonito na nasa isang panig ng malaking hugis ng gansang gawa sa yelo. Kausap ng kuya nito ang mga nasa 3 kalalakihan. Marahil ay mga kaklase o kaibigan nito. Pinabigat naman ni Athena ang mga paa upang matigil siya sa akmang paglapit. Nakikimis siyang batiin si Anton. Namamawis ang kilikili niya sa labis na tensyon. Ayoko, Amanda. Huwag na lang. Napasimangot naman si Amanda sa narinig. Pilit pa rin siyang inuutyukan nito. Ano ka ba? Ito na ang tamang pagkakataon mo para maagaw mo si kuya. Narinig ko si Nancy at ang mga kaibigan niya na may gagawin silang masama para mapikot niya si kuya. Ang hitad na yon, hindi ako makakapayag na maging miyembro siya ng pamilya namin. Kitang-kita ang disgusto sa magandang mukha naman ni Amanda. Hindi alintana ng mga humahanggang kaedad nilang mga kalalakihan na nakatingin lang sa dalaga. Samantala nanlaki naman ang mga mata ni Athena sa narinig. Totoo ba ang sinasabi mo? Oo, kaya kung hindi ka pakikilos, ay talagang mawawala na si kuya sa'yo. Namula naman ang pisngi niya nang mapatingin sa gawin nila ang lalaking pinag-uusapan. Naisip ni Athena na baka narinig nito ang huling sinabi ni Amanda. Mabuti at ngumiti lang ito sa kanila. Oh, nakatingin na sa atin si kuya. Halika na. Wala siya nagawa kundi ang magpatangay kay Amanda. Ngunit hindi pa man sila tuluyang nakakalapit, ay may humarang na sa harapan nila. Dumingkis ang mga braso ni Nancy sa leeg ng nobyo at walang sabing hinalikan ito ng mariin sa labi. Tila walang pakialam sa mga matang nakatingin. Ang iba ay nag-iwas ng tingin na tila nahiya para sa magkapareha. Ang iba naman, partikular na ang mga kabataang kaedaran ng mga ito, ay nangingisi at nangangantyaw sa tabi. Si Athena ay bahagyang nasaktan sa nasaksihan. Mabilis na nagyuko ng ulo at nag-iwas ng tingin. Ang hitad na yun? Naku talaga. Babalik na lang ako sa lamesa natin, Amanda. Sige. Binawi na niya ang braso at naglakad papalayo nang hindi nilingon si Amanda na panay ang tawag sa kanya. Ang excitement niya kaninang pagpunta nila dito sa mga de Torres Mansion ay naglahong parang bula habang nakatingin sa magkapareha sa gitna ng dance floor. Dikit na dikit ang mga ito habang nagsasayaw at tila walang pakialam sa paligid. Unti-unti namang nadudurog ang puso ni Athena sa nasaksihan. Nag-iinit naman ang sulok ng kanyang mga mata
Grabe, kulang na lang ay magniig silang dalawa. Mga hindi na nahiya. Sino ba itong babaeng ito at kung makalingkis sa anak ni Mayor, iakala mo wala ng bukas? Nobya niya yata yan. Nobya? Hindi ba't iba-iba naman ang nagiging nobya niyang si Anton? Ang dinig ko, seryoso siya riyan sa babae. Dinala nga raw noong nakaraang buwan dito sa mansyon, sabi ni Mayor. Mukhang nagpapahiwatig na magpapakasal na ang dalawa. Abay kay bilis naman, hindi pa sila graduate ah. Baka naman nabuntis na niya yung babaeng yon, hindi kaya? Mukha bang buntis yan? Ikay sexy ng katawan. Saka nakita ko yan, panay ang laklak ng alak, parang mauubusan. O kung hindi naman, baka naman mahal nila ang isa't isa. Tutal ay malapit silang magtapos, trabaho na ang kasunod. Pero kahit na, masyado pa sila mga bata no? Lahat ng narinig niya ay pawang patalim na gumuguhit sa batang puso niya. Kaya naman sa hindi niya nakayanan, ay agad siyang tumayo at nagpaalam na magbabanyo muna. Sige, tango naman ang mama niya. Wala siyang inaksayang oras. Naglakad siya paalis papalayo sa magkapareha ngayon ay naghahalika na. Kailangang hindi ka pumalpak, Nancy. Ito na ang huling pagkakataon mo dahil narinig ko kaninang pinag-uusapan kanila ni Apollo. Talaga? Anong sabi? Narinig kong plano ni Anton na makipaghiwalay na sa'yo. Magpo-focus na raw siya sa pag-aaral si Anton dahil nga balak nang pumasok sa law school. Alam mo naman ang mga abogado, hindi ba? Kaya kung ako sa'yo, bilisan mo na girl, bago ka pa niya maunahan. Sisiguraduhin ko na bago matapos ang gabing ito, pagpaplanuhan na ang kasal naming dalawa ni Anton. Tumawa ng pauyam naman ang naunang babae. Pwes, bilis-bilisan mo ang kilos mo dahil baka maunsyami pa ang matagal mo nang pinaplano. Nang makaalis ang dalawang babae sa restroom, ay saka palang lumabas mula sa isang cubicle si Athena. Tigalgal siya sa narinig. Totoo pala ang sinasabi ng kaibigan niya. Balak namang itong pikutin si Anton. Hindi na siya nag-aksaya pa ng sandali. Agad niyang hinanap si Amanda at kinausap. Nagulat man ay nagngingit-ngit rin ito sa nalaman. Sinasabi ko na nga ba? Wala na tayong oras, Amanda. Kailangan na natin silang makita. Nagpapanik na si Athena habang gumagala ang paningin sa dagat ng mga ito. Hindi niya makita si Anton. Sige, ako nang bahala. Doon ka sa itaas na mansyon. At dito naman ako sa baba. Sige. At Athena, ha? Kapag nakita mo si Kuya, huwag mo siyang iiwanan ha. Kahit na ano pa ang mangyari, okay? Lito man ay tumango siya sa kaibigan. Kagyat na naghiwalay sila. Agad na pumasok sa loob ng malaking mansyon sa Athena at pumanhik sa ikalawang palapag. Inisa-isa niyang buksan ang mga pintuan gamit ang susi na ibinigay sa kanya ni Amanda. Lalong dumoble ang kaba niya nang hindi niya makita ang dalawa. Sa panghuling pintuan ay nagulat siya na mapunang nakalak ito. Napasinghap siya at walang sabi-sabing sinuksok ang susi saka itinulak ang pintuan. Ganoon na lang ang tigalgal niya nang makita si Anton na walang malay na nakahiga sa sofa. Sa lamesang nasa harap nito ay ang isang kupeta na walang laman at isang bote ng wine. Agad siyang lumapit at napatingin sa pintuan ng banyo nang marinig ang tunog ng shower doon. Hindi na siya nag-aksaya pa ng oras. Agad niyang hinila patayo si Anton. Kahit na bigat ay inilalayan niya ito palabas ng silid. Dinala niya sa kabilang silid si Anton at agad nililak ang pintuan. Hinihingal na binatawan niya ang binata sa malambot na kama ng guest room at pinakatitigan ito. Namumungay ang mga mata niya sa awa habang pinagmamasdan niya ang binata. Kung hindi niya ito tinulungan, tiyak na nasa isang mahirap na sitwasyon ito at iyon ang hindi maaatim na konsensya niya. Narinig niyang hinahanap ng babae si Anton sa labas. Pinatay niya ang mga ilaw at dumikit sa pader. Matapos silahin si Anton at itago sa gilid. Bumukas ang pintuan. Nasaan na ba siya? Frustrated na usal naman ni Nancy matapos makitang walang nakahiga sa kama. Maya-maya isinarado na nito ang pintuan at umalis. Nakahinga naman na maluwag si Athena at agad nilapitan si Anton na unti-unti nang nagigising.
Ayos ka lang ba? Umungol naman ang binata na parang nasasaktan. Lito niyang tinitigan ang mukha nito. Anong nangyayari sa'yo? Muling umungol naman si Anton at kinabig siya. Natutop niya ang bibig matapos mahinang napasigaw at bumagsak sa matipunong ibabaw ni Anton. Ngayon ay nakadaga na siya rito at napakalapit ng kanilang mga mukha. Nanlaki naman ang mga mata niya nang dumilat ang namumungay nitong mga mata at inaaninag siya. Walang ibang liwanag sa loob ng madilim na silid kundi ang lumulusot na sinag ng buwan mula sa bintana. Nananaginip ba ako? Paos na usal naman na mababang tinig habang titig na titig sa mukha niya. Napakurap naman si Athena nang umangat ang kamay ni Anton at marahang haplusin ang kanyang pisngi. Kahit sa panaginip, nakikita kita. Anton, hindi ako si... Nalaki naman ang mga mata niya nang lumipat sa bibig niya ang daliri ni Anton. Pinahihinto siya sa anumang balak niyang sabihin. Don't talk, sweetheart. Napapikit na lamang siya ng kabigi ni Anton ang kanyang batok. Papalapit at maglapat ang mga labi nila. Parang sasabog ang ulo niya sa mga nangyayari. Lalo na nang gumulong si Anton at pagpalitin ang pwesto nilang dalawa. Saglit na naghinang ang kanilang mga mata bago muling bumaba ang mukha ni Anton. Napapikit na lamang si Athena kasabay ng pagsungaw ng butil ng luha sa mga mata niya habang nagpapaubaya sa utos ng kanyang damdamin para sa minamahal na binata. I love you. Naiusal niya bago tuluyang gugupin ng antok ang binata matapos ang ilang ulit na pag-angkin sa kanya.